Thank you po, Pastor Jess. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Nakiusap na po ka kay Pastor Jess noon na huwag po akong tatawaging pastor. Kasi po, di ba, Pastor Jess? Kasi nga po ay hindi naman po talaga ako namamastol sa inyo. Kasi ang isang pastor ay isang namamastol. Amen po ba? At pwedeng brother lang. Praise God. Hallelujah. Welcome po sa mga taga Isabela, FOM Isabela, mga kapatid. At ako po ay galing Saudi. At sabi nga po ni Pastor Jess ay kabahagi na po kami ng iglesyang ito. Noong pang ang iglesyang ito ay Worship the Lord Christian Ministry. Nandito pa kami noon. Tama po ba? Dito pa kami noon. At ang bubong noon ay medyo dilapidated pa. Tapos may tawag na yun, insulation. Pero mas maliit, di hamak na mas maliit kaysa dito. Ito, pinalaki ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. At sila lang po, bubuksan ko lang po yung file ko. So, why are we here for? Bakit tayo narito? Bakit tayo Kristiyano? Dahil sa kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Sabi nga kanina sa kanta sa awit na, the goodness of the Lord is running after me. The goodness of the Lord is running after us. Amen? Kahit sabi nga ng testimony kanina na kahit minsan ay napasama siya sa mga lakad ng mga hindi magandang lakad, ay hinahabol pa rin siya ng Diyos. Amen po ba? At dahil sa kabutihan ng Panginoon ay hinahabol siya ng Panginoon. That's why He is still here again. He stood in front of us this morning. He testified for the goodness of the Lord. And everyone must stand. Everyone must stand to testify for the Lord. Amen po ba? Because we are here not for anything else, but we are here for the Lord. And for the Lord, we are here to become an instrument for saving of anybody else. Sapagkat our journey as a Christian should not be meaningless, no? Hindi po dapat magiging meaningless ang journey po natin. Dapat isang meaningful na Christian life ang ating pong tinatahak. Kaya yung testimony po kanina na minsan na papasama siya sa maling lakad, ay dapat po ay kung nangyayari po yan ay nagbabalik loob po tayo agad sa Panginoon. Because darating pong panahon, mga kapatid, na ang mundong ito ay magugunaw. Amen? Darating ang panahon na ang mundong ito ay lilipas. Kaya mga kapatid, sa paglipas ng mundong ito, saan tayo, mga kapatid, gustong pulutin? Saan po gusto nating pulutin tayo pagdating ng pagwawakas ng panahon? Kaya mga kapatid, tayo po ba ay handa?
Tayo po ba ay handa at alerto? Mga kapatid, naka-online, ano po yan? Basahin po natin mga kapatid yung unang Tesalonica, chapter 5, verses 1 to 11. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Kung hindi niyo po nakikita ang screen, pwede pong pakibuksan niyo ang Bible ninyo sa unang Tesalonica, chapter 5, verses 1 to 11. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. 5. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang pag-iisip, at di tulad ng iba. 7. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. 8. Ngunit, dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa at pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. 9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. 11. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo noon. Tayo po'y manalangin sa mandali. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kabutihan, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa araw na ito. Dahil sa iyong mga salita, Panginoon, mangungusap kayo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita upang kami, Panginoon, ay maging handa, maging alerto sa iyong muling pagbabalik. Panginoon, hayaan niyo, Panginoon, na ang aming mga puso ay maging kasintaba, Panginoon, ng lupa na siyang tutubuan ng binhi at maging malagoy at maumunga, Panginoon. O Diyos, nawa ang bawat isa sa amin, Lord, ay bigyan niyo, Panginoon, ng espiritong gising nang sa gayon kami, Panginoon, ay makapakinig ng maayos at maunawaan namin ang iyong salita sa araw na ito ng lubos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Pasalamatan ka sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na po. Hallelujah. Sa wikang English po, babasahin ko lamang po na sa unang Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 11. Po dito. But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as labor pains upon a pregnant woman. And they shall not escape, but you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. You are all sons of light and sons of the day. You are not of the night nor of darkness. Therefore,
Let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet of the hope of salvation. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we are awake or asleep, we should live together with him. Therefore, comfort each other and edify one another, just as you also are doing. Praise be to God. So, kung tutusin po mga kapatid, sabi nga po natin, we are not here for nothing. Hindi tayo narito dahil sa walang kabuluhan. Narito tayo para sa Panginoon at narito tayo para gamitin ng Panginoon para sa kalalago ng kaniyang iglesia, para sa ikaliligtas ng sinuman. Huwag po tayong manatili, mga kapatid, sa ating mga upuan. Huwag po tayong manatili sa comfort zone sa ating mga pamamahay. Maging handa po tayo, kasi hindi lamang po ang ating sarili ang dapat ipaghanda natin, kundi ang ating mga kasambahay, ang ating mga kasama sa bahay, ang ating pamilya, kaibigan, kasama sa trabaho. Kasi ang pagdating ng Panginoon, ay hindi para lamang po sa ating mga mananampalataya, kundi ang pagdating ng Panginoon, minamarapat ng Panginoon, ay para din doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya, kung sila ay makakilala na sa Panginoon sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin. Ngunit, kung manatili po tayo sa ating comfort zones, at pagka nasa comfort zones tayo, nahirati tayo sa panonood ng TV, nahirati po tayo sa pag-Facebook, po mga kapatid, ay posibleng matukso ang bawat isa sa atin sa galaw ng mundong ito. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon sa 2 Peter chapter 3, verses 9 to 15, sabi po dito, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Ano yung pangakong iyon? Yung kanyang muling pagbabalik. Hindi pa niya tinutupad alang-alang daw sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Hindi nais ng Panginoon na may mapapahamak sa muling pagparito ng Panginoon. Sa verse 10, sabi po dito, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Inulit po dito ni Apostol Pedro sa sinabi ni Apostol Pablo dito sa unang Tesalonica. Na ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Amen? Ito'y nabanggit din po ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica chapter 4. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawala. Pati ang yaman, pati ang bahay, pati kotse, trabaho, lahat ng narito sa ibaba ng lupa ay mawala. At dahil dito, at dahil ganito, ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging maka-Diyos. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Kaya yan lamang po muna mga kapatid, patikim. Hallelujah. So, sa muling pagparito ng ating Panginoon mga kapatid, ay may mga bagay po tayong dapat tandaan. Sa verse 2, ang sabi po doon na ito'y biglaan. Paki-flash nga po mga kapatid yung slide.
Ang paparito po ng ating Panginoon ay ito'y biglaan. Sabi sa verse 2, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. No? Wala po sa, ayan. Wala po bang slide? Next po. Yan. So, ang pagparito po ng ating Panginoon, mga kapatid, ay biglaan, unannounced. Ano? Walang magsasabing, ay, paparito ng Panginoon. Walang magsasabing, next Sunday, tulad ng announcement na ginagawa natin usually dito sa church, ay may gawain. Sa Thursday, may prayer meeting. Tama po ba? Thursday po ba? Wednesday. Amen. So walang announcement na ganong magaganap. Ano? Sapagkat ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. May magsasabi bang magnanakaw na, Pastor Jess, pupunta ako mamayang gabi pag nanakawan kita? Wala. Amen po ba? Sapagkat ang magnanakaw ay dumarating ng biglaan, unannounced. Ano? So, ganun din po ang pagdating ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Na ang pagdating ng ating Panginoon ay biglaan. Mabibigla po ang bawat isa, lalo na ang hindi handa. Mabibigla po ang bawat isa at sila'y iiyak. Sila'y maghihinagpis. Ano? Sapagkat, alam niyo po ang rapture, ano? Sabi sa rapture, sa dalawang magkasama, isa ang may iwan. Ano? So, pagka ikaw kapatid ang naiwan, hindi ho ba'y maghihinagpis ka? Kaya, magugulat ka kapatid sa pagdating ng ating Panginoon na hindi natin alam dahil ito ay unannounced. Ano? So, tulad siya, ang kanyang pagdating ay tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Next po mga kapatid, ano ang description ng muling pagdating ng ating Panginoon? Sabi sa verse 3, ito'y di matatakasan. Ano? Inescapable. Ano? Kahit saan ka magpunta kapatid, hindi matatakasan ang pagdating ng ating Panginoon. Sapagkat, sabi dito, kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat. No, mga kapatid, pagka nag-i-enjoy po tayo sa ating mga pang-araw-araw na gawain na wala ang Panginoon, na nag-i-enjoy tayo sa panonood ng TV, hindi nagbabasa ng Biblia. Nanonood tayo sa pagtitiktok, ano? Nag-i-enjoy tayo sa kasasayaw, ano? Nag-i-enjoy tayo sa ano pa? Minsan bowling, ano? Ano? Pagka sinabi ng kapatid, ay saglit lang po, pastor kapatid, ano? BS leader, ay may pupuntahan ako. Yung pala, ang kanyang pupuntahan ay hindi makadiyos. Ano? Sabi dito, tiwasay at panatag ang lahat. Yung iba, ano, mga kapatid, ay pinagpala na ng Panginoon. Ano? Nariyan na sa kanya ang kasaganaan. Kontento na siya sa kanyang trabaho. Malaki na ang kanyang sahod. Sumasahod na siguro siya sa kanya, sumasahod na siguro siya ng 30,000, 20,000. Ano? Okay na sa kanya yon. Ano? Panatag na ang kanyang kalooban. Tiwasay na ang kanyang pamumuhay. No? Tapos biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga anak. Ano? So, hindi po sila makakaiwas. Ano? Sa pagdating ng Panginoon, hindi sila makakatakas. Nasa kalagitnaan ng pag-Facebook, nasa kalagitnaan ng pagtitiktok, nasa kalagitnaan ng pagmumuling, which I do not see. Ano? Yung mulling, I do not see anything wrong about it. Pero kung sobra-sobra mga mulling,
na nakakalimutan ng gawain ng Panginoon, kapatid, may ministeryo kang dapat pangalagaan, ngunit napapabayaan ninyo dahil sa pagmumauling, Mga kapatid, yung ministry, yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon, pangalagaan po natin yan. Kasi baka hindi po tayo makaiwas. Hindi po tayo makakaiwas pagdating ng ating Panginoon sapagkat ang kanyang pagdating ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganak. Yung panganganak, pagkabuntis ng isang babae, hindi pa pwedeng, gagawin ko muna itong next year na. Ayoko munang manganak ngayon. Although it's 9th month na, ay sasabihin ko, next year na. Paabutin ko ulit ng 1 taon pa ang aking pagbubuntis. Hindi po. Pagka nabuntis po ang isang babae, sa awa ng Panginoon, kung mabubuo ang bata sa loob ng 9 na buwan, ay hindi siya makakaiwas sa panganak. At sa kanyang panganak, hindi siya makakaiwas sa pagsumpong ng sakit. Kaya ang pagdating ng Panginoon, hindi po talaga maiwasan, mga kapatid. Kaya iingat-ingat po tayo, lagi po tayong maging handa at alerto. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Pangatlo po, ang pagdating ng Panginoon ay ito'y mangyayari kung kailan abala ang tao sa kanyang sarili. Ito na po yung sinasabi natin kanina. Abala ang tao sa kanyang sarili. Ang iba, busy. Sino yung mga nagtatrabaho dito? Busy na hindi na pinahalagaan ang gawain ng Panginoon. Busy sa trabaho sapagkat sabi, trabaho ko, pinagpala ako ng Panginoon, trabaho. So I have to love my work, which is, I do not see anything wrong about it, to love your work. But to love work above God, there's something wrong about you. To love yourself above God, there's something wrong about you. Kung pahalagaan po natin ang ating sarili higit sa lahat, kung magiging abala po tayo sa ating sarili, sa pagpapayaman, kung sino man ang may hangad na yumaman, sa pagiging sikat, kung sino man may hangad na sumikat, sa mga pangarap po natin, na akala natin ay yun na, yung pag-aasawa minsan, inuuna natin yung boyfriend, yung jowa, na akala natin, siya na yung mundo natin, siya na yung buhay natin. Mga kapatid, pagka pinag-ukulan po natin ng panahon, ng oras, ang ating mga jowa nang higit sa pag-uukol natin ng oras sa ating Panginoon. Mga kapatid, just realize it, that you are what? You are doing an idolatry. Idolatry po yan, mga kapatid. Kasi sinasamba mo ang iyong jowa nang higit sa pagsamba mo sa Panginoon. Idolatry. So, nariyan po na hindi po natin inaakala na nagaganap na po pala sa atin ang mga kasalanang kahindik-hindik sa harap ng Panginoon. Dahil sa abala tayo sa ating sarili. Sa verse 7 po diyan, sabi po doon, sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Sabi nga, yung comfort zone na tinatangkilik po ng iba sa atin dito, yung matulog sa gabi, hindi na pupuyat, ayaw magpapuyat sa Bible study, ayaw mapuyat sa prayer meeting, ayaw mapuyat sa mga ministry ng Panginoon, ayaw mapagod, kundi nandoon. Ang iba, wag naman sana nangyari na sa atin dito, bagamat nasabi na sa atin kanina ng isang nag-testimony, naglasing, di ba? Which is, hindi maganda sa isang Kristiyano. Busy sa trabaho. Hanggang 5 o'clock lang ang trabaho. O di kaya, pagka nagsisimula ng 9 o'clock hanggang 6 o'clock lang, dapat natatapos ang trabaho.
Pero bakit sa gabi, karaniwang busy ang tao? Bakit sa gabi kung kailangan para sa Panginoon na ay pangkaraniwan ng busy ang tao? Ano? Nandun sa kainan, ano? Hindi naman natin mentionin naglalasing, no? Kasi sabi dito sa verse 7, sa gabi rin karaniwang naglalasing ang mga tao. Let us not mention about drinking, ano? Sabi na lang natin, nag-i-enjoy sa kainan. Pinababayaan ng ministeryo kasi birthday ni kapatid, birthday ng isang pamangkin, ano? Birthday ng kaibigan. Kaibigan na hindi naman mananampalataya. No? Pinaprioridad natin ang mga bagay na yon kaysa sa Panginoon. Ang iba sa atin natutulog na lamang po. Lalo na pagka may sakit. Kunting sakit ng ulo. Kunting sakit ng katawan. Ano? Lalo na pagka may kunting sundot ng katamaran. Ano? Natutulog na lamang po tayo. Amen po ba? So, mga kapatid, we're not here to insult anyone else. This is the word of the Lord. Amen? The Lord of the Lord is here for us to be warned, to be alerted of what we're doing wrong. Ano? The word of the Lord is here for us to remember what to do as right sa harap ng Panginoon. So, ito'y mangyayari kung kailan abala ang tao sa kanyang sarili. Amen? Kaya huwag po tayong magiging abala masyado sa ating sarili. Daming mga bagay-bagay na pinagkakabalahan po natin. No? Naakala po natin ay okay lang. Ngunit sa tingin pala ng Panginoon ay hindi na okay. Trabaho, jowa, mga kinahiligan po natin ginagawa, no? TikTok, Facebook, TV, mauling, ano pa dyan? ML! Grabe ano? Grabe. So, baka kapatid, pagdating ng Panginoon ay ganun ang ating ginagawa. Huwag naman po sana, So, sabi po dito, magiging kagimbal-gimbal. Yung mga tatlo pong nabanggit po natin, yung ito'y biglaan or unannounced, ito'y hindi matatakasan, o ito'y mangyayari kung kailan abala tayo sa ating mga sarili. Ang mga tatlong bagay na ito, mga kapatid, na paglalarawan tungkol sa muling pagdating ng ating Panginoon, ay mangyayari po ito sa mga taong walang pagkilala at kaugnayan sa Diyos. Mangyayari po ito sa mga walang relasyon sa ating Panginoong Hesus, yung hindi nagsisi sa kasalanan at hindi tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. O pangatlo, kahit sa ating mga Kristiyano, mangyayari po ito kung wala po tayong pagsunod kay Hesus sa pamamagitan ng pagtanggi ng ating mga sarili. Yung pagsunod sa ating Panginoong Hesus, sabi niya, whoever wants to follow me, deny yourself, take up your cross, and follow me. Kaya kung tayong mga Kristiyano ay walang pagsunod sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagtanggi sa ating mga sarili, yung comfort zones po natin ay hindi po natin maiwan-iwanan. Yung mga ML po natin, TikTok, Facebook, TV, mauling, ano po dyan na pinagkakabalahan po natin. Bagamat Kristiyano na po tayo, mga ministryo po natin, napapabayaan na. Kung wala po tayong pagsunod sa pamamagitan ng ating pagtanggi sa ating Panginoong Hesus, posible po mangyari po sa ating tayo ay naroon sa ganong gawain ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya, iingat po tayo mga kapatid.
Maging handa po tayo. Christians, mga kapatid, ano po ang Christians? Kristiyano, no? Christian. Ano? Sabi nga, without Christ, we are nothing. I am nothing. Because, sa word Christian, kinos out mo yung Christ, ang matitira po ay I-A-N, which means, I am nothing. So, without Christ, I am nothing. So, kung walang pagsunod sa ating Panginoong Hesus, I am nothing. If there's no denial of ourselves, I am nothing because Christ is not within me. Amen? Yung denial, ano po? Kailangang maganap po sa ating buhay. Denial po sa ating sarili, Kahit yung denial sa pagkain, Sino pong tumataba na dito? Na inuuna ang pagkain bago ang Diyos. Pagka inuuna po natin ang ating mga tiyan bago ang Diyos. Sabi nga, di ba, kailangan sa Kristiyano ang fasting. Sa fasting, we are denying the needs of our body. Pagkain, tubig. For the betterment of our spiritual being. So, kailangan mag-fast po ang Kristiyano. Kailangan i-deny po ang ating sarili sa mga pagkain, sa tubig kung kinakailangan, sa panunood ng TV, sa pag-Facebook, lahat na lang nabanggit po natin kanina. We have to deny ourselves from that. Deny ourselves for Jesus to become a real Christian. Amen? Because Christ, without Christ, I am nothing. So, mga kapatid, ay kailangan po nating maging totoong Kristiyano. Sa pagiging tagasunod po natin, mga kapatid, sa pagiging follower of Christ, sa pagiging disciple of Christ, mga kapatid, disciple, I'm talking about discipleship. When we become disciples of Christ, we have to follow what Christ has done. Kasama na po dyan yung pamalakaya. Because when we say we are from fishers of men, anong iglesia po natin? Fishers of men. Konti lang, parang may konting denial doon tungkol sa ating pagiging fishers of men. O di kaya, baka mahaba yung fishers of men. Baka ang gusto nating lahat, FOM. Ayan. Mas madami-dami na po yung taga-FOM. Mamamalakaya, fishers of men. Mamamalakaya ng tao. When we are disciples of Christ, we have to follow what Jesus did. He became a fisher of men. Then, tinawag niya si Pedro, kanyang kapatid na si Andrew. Hindi sila nagdalawang isip, mga kapatid. Tayo po ba'y magdadalawang isip na maging fishers of men? Hindi po. Hallelujah. Tinawag niya ang mga anak ni Zebedeo. Sino? Si Juan at saka si Santiago. Nung tinawag sila ng Panginoong Hesus, anong ginawa po nila? Hindi sila yung, saglit lang, nandito ang ama naming si Zebedeo, magpapaalam muna kami. Saglit lang at nandito ang aming bangka at saglit lang, ayusin muna namin ang bangka kasi iniwan namin ang aming ama, may magagamit ang aming ama na bangka sa kanyang paghahanap buhay. Saglit lang, Panginoong Hesus, aayusin, tatapusin po muna namin ang pag-aayos ng mga lambat. O di kaya, wag muna Panginoon, saglit lang Panginoon, ihahagis muna namin ang aming lambat sa dagat upang makahuli kami ng isda. Pag sumama kami sa iyo, pag-uwi namin, may dadatnan kaming makakain.
Ganun po ba tayo mga kapatid? Hindi po. Sapagkat, mga kapatid, nung tinawag si Juan at si Santiago ng ating Panginoong Hesus, ay hindi sila nagdalawang isip na sumunod agad. Na hindi sila nagtanong, bakit Panginoon? No? Sabi, may napanood akong video, sabi, joke lang to ha. Sabi, anong hayop ang nagsasabi ng bakit? Alam nyo na yata to. Anong hayop ang nagsasabi ng bakit? Hindi nyo alam? Unggoy daw. No. Alam nila. Sana mga hindi nakakaalam, hindi ba kayo magtatanong bakit unggoy? Sabi, may tanong ba kayo? Wala, kasi hindi naman kayo mga unggoy. Kasi pagka nagsabi, bakit? Di ba? Totoo. May unggoy nagsasalita ng bakit. Pero si Zebedeo, mga anak ni Zebedeo, si Juan at saka si Jaime, ay si Juan at saka si Santiago, maging si Pedro at saka si Andrew, ay hindi na nagtanong ng bakit. Bakit, Panginoon? Bakit mo kami tinawag? So, may mga unggoy po ba dito? Tayo po ba yung mga disipulo? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Walang bakit-bakit sa pagdating sa Panginoon. Walang bakit-bakit pagdating sa ministeryo. Amen po ba? Walang bakit-bakit kung tayo ay iiwanan natin ang ating comfort zones. Walang bakit-bakit kung pansamantalang iiwanan natin ang TV. Walang bakit-bakit kung bakit hindi tayo magmomoling kung ang ministeryo natin ang maapektuhan. Kung ang gawain ng Panginoon ang maapektuhan. Walang bakit-bakit kung hindi mo na tayo dadalo sa mga kainan. Walang bakit-bakit kung bakit tayo ay magfa-fasting. Amen? Sapagkat hindi kayo mga unggoy. Ayan. So, paano maging handa at alerto ang bawat isa po sa atin? Unang-una po ay iwasang mamuhay sa kadiliman, kundi mamuhay sa kaliwanagan. Sa verse 4 ng ating binasa, chapter 5 ng 1 Thessalonians ay, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Wala na kayo sa kadiliman. Amen po ba? Kaya't, napakalakas ng amen ha. Wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Hallelujah. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. Amen po ba? Sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Ayon sa verse 4 and 5. Kaya iwasan na po nating mamuhay sa kadiliman, kundi mamuhay tayo sa kaliwanagan. Di baling matukso tayo ng mga kakilala natin, ng mga kaibigan. Bakit hindi tayo sumasama minsan sa mga udyok ng makamundong gawain? Di baling masabihan tayong killjoy, sapagkat masaya naman talaga sa Panginoon. Hindi lang nila maintindihan bakit tayo hindi na sumasama sa ganong mga gawain, sa mga makabundong bagay. Dahil ang pagiging disipulo ng Panginoon, ang pagiging Kristiyano ay isang masayang buhay. Amen po ba? Hallelujah. Di ba mga kapatid, ito sa mga nakikita ko sa youth dito sa FOM Apitong. Actually, not only here. Napunta din po ako last week sa FOM Tumana. Nagpapasalamat ako sa Diyos, mga kapatid, sapagkat
when a youth is in Christ, hindi na siya problema ng kanyang mga magulang. Hallelujah. Hindi na siya problema ng lipunan. Hallelujah. Hindi na siya problema ng ating bansa. Hallelujah. Siya'y kalugod-lugod sa kanyang magulang. Kasi di po ba, ang mga anak ay putong na korona ng kanyang mga magulang. Pagka ang anak ay tagasunod ni Kristo, karangalan sa kanyang magulang, ang kanyang magulang, mataas, tawag nun? Mataas ang, tawag nun? He can stand, or they can stand, they can walk uprightly, na putong-putong nila ang kanilang anak, ang kanilang koronang anak na nasa Diyos. Tuwang-tuwa ang magulang ng kanilang mga anak ay nasa Panginoon. Tuwang-tuwa ang lipunan ng kanilang mga youth ay hindi pasaway. Tuwang-tuwa ang ating gobyerno ng ating mga youth ay lumalaki na mga responsible sa kanilang mga sarili. At higit sa lahat, mga kapatid, nalulugod ang Panginoon sa inyo. Ang isang bansa ay magiging tahimik, payapa, at progresibo sa pamamagitan ng mga kabataang makadiyos at makabayan. Kaya, mga kapatid, ipagpatuloy po ninyo, mga kapatid, mga youths, hindi lamang po mga youths, kahit na yung mga, tawag doon? Mga matured. Mga matured. Bakit nga ba nahati ang church na ito? Nandito sa kaliwa ko, mga youths. Nandito sa kanan ko ay mga matured. Mangilan-ngilan lamang po dito sa kanan ko ay mga youth. Pero, ang sabi nga po natin, pagpatuloy po natin kahit sa mga overage, sa mga matured, pagpatuloy po natin ang pagiging handa at alerto, na tayo mamumuhay hindi na sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. Amen. Hallelujah. Sapagkat hindi na tayo nabibilang sa kadiliman, kundi tayo nabibilang na sa liwanag, tayo panig na ng araw at hindi na panig ng gabi o ng dilim. Tandaan po natin, mga kapatid, na hindi po tayo makakapamuhay sa liwanag kung wala po si Kristo. Sabi ng Panginoon, sabi ng Apostol Juan, He came as the light of the world, but the world did not accept Him. Jesus Christ came as the light. If the world does not accept Him as the light, then they are living in the darkness. If you do not accept Jesus as your light, then, kapatid, to be honest, you are not living in the light. You are living in the darkness. Kaya kahit mag-amin man tayo, mag-amin sabihin, wag na tayong mamuhay sa kadiliman. Amen! Mamuhay na tayo sa kaliwanagan. Amen! Ngunit kung wala si Kristo sa ating buhay, ay wala pong kaliwanagan po ang ating buhay. Sayang lamang po, mga kapatid, ang ating pag-amen ng pag-amen. Amen po ba? Hallelujah, praise God. So, sabi po doon sa 1 John, sa John 1, John 1:4. Ang lahat ng nilikha ay may buhay sa Kanya, at ang buhay
ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, which is Jesus, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sa verse 9, ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Apostle John is talking about Jesus here in these verses. Kaya kung wala si Jesus sa ating buhay, mga kapatid, ay wala po tayo sa kaliwanagan. Kaya kung mamumuhay tayo sa kaliwanagan, dapat tangan-tangan po natin ang liwanag ng ating buhay na walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? Hallelujah. Pangalawa po, paano maging handa at alerto? Ano? Sabi sa verse 8 ng ating binasang 1 Thessalonians chapter 5, ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Yan o. So, dapat consistent po tayo mga kapatid. Kung tayo nasa liwanag, kung tayo panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Pagka sinabi ng kaibigan, halika, jamming muna tayo, konti lang, saglit lang. Dapat malinaw ang ating pag-iisip, mga kapatid. Amen po ba? Huwag tayong padadala. Ano? Nasa kaliwagan na po tayo. At tangan-tangan po natin ang liwanag ng ating buhay na si Jesus. Sabi dito ulit sa verse 8, ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin, kung hindi malinaw ang ating pag-iisip, sabi dito, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Anong baluti? Anong baluti? Ano? Shield. Ano? Sa isang armor. Sa isang armor. You are an armor of God. Sa isang armor, sa isang sundalo, ay kailang may baluti. Hindi sa sundalo ngayon. Ay, hindi. Yung mga kapulisan ngayon pala at mga sundalo, may mga ano sila, may mga bulletproof na sinusuot po yan. Ngayon po ba, kahit yung helmet nila ay bulletproof yan. Yung noong kapanahonan na yun, yung mga sundalo ng isang kaharian ay may suot na baluti yan o shield. O di kaya, ang tawag nun? Basta, sinusuot nila yan, gawa sa bakal. Pagka sinibat ka ng palaso, ay hindi ka tatamaan. Hindi ka mapupuruhan. Sabi dito, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Kailangan natin yon. At isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Bakit kailangan natin mga ito? Baluti at helmet. Kasi kung minsan kapatid, kung tayo nakakalimot, dahil tayo ay mahina, sabi nga, tayo na sa katawang lupa, pagka sinabi ng kaibigan, jamming muna tayo. O di kaya, pagka sinabi ni Taning, huwag kang dadalo sa gawain. Bibigyan kita ng kunting sakit lang. Kahit yung Panadol, kahit yung Alaksan, ay hindi makaka-penetrate sa iyong katawan upang ikay gumaling ng konti. Saglit lang to, saglit lang. Which we welcome. Sometimes welcome po natin, Kailangan po natin yun, mga kapatid, Kasi, kailangan natin ang balut at helmet kasi pagka dumidilim ang ating pag-iisip, ayo nga, salamat, may sakit ako. Salamat at hindi ako matatawagan. Di kapatid, hindi ako ma-follow up. Salamat pala, may dahilan ako. May isang maganda kong ilan. Hindi ako nagsisinungaling. Sabihin natin, Ito pa nga, binuksan ko na yung tawag nun, yung Alaksan. Uminom na ako. May papost-post pa sa Facebook. Isang basong tubig. May Alaksan. Tapos sasabihin, Lord, pagalingin niyo po ako. Yung pala nagpapasalamat na hindi makakadalo sa gawain. Sabi nga, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip, mga kapatid. Kung hindi man natin kaya, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig
Kasi kung may baluti tayo, may sa Bisaya ay taming, sa English ay shield. Ano? Kung may baluti tayo, kahit anong tabak ng palaso, ng kaaway, ng dyablo, ay hindi po tayo tatamaan. Ano man ang sakit na ipukol ni Satanas, ay hindi po tayo tatablan. Amen? Sapagkat nandun sa kaloob-looban po natin ng ating puso, ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Kahit anumang mangyari, tag-ulan man, umulan man ng 3 araw, umulan man ng 1 linggo, bumagyo man, lumindol, mga kapatid, ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos ay hindi mawawala. Kahit anumang pagsubok yan, gutom man, sabi, tabak, ay walang makapag-ihiwalay sa ating pag-ibig sa Diyos. Kaya si Apostol Juan, Apostol Santiago, kahit sila'y nasa tabi ng kanilang amang naghahabi ng lambat, nung tinawag sila ng ating Panginoong Hesus, halik kayo, gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao, ni hindi sila nagtanong bakit, hindi sila nagtanong, saglit lang, Panginoon, kundi sila ay sumunod agad sa Panginoon nang walang pagdadalawang isip. Sapagkat, doon pa lamang po mga kapatid, tinaniman na sila ng pag-ibig ng Diyos. May pananampalataya na din po sila, Panginoon, mga kapatid. Sapagkat kung wala silang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus na tumawag sa kanila, bakit sila susunod? Tayo kaya mga kapatid, may pananampalataya na po tayo sa Diyos. May pag-ibig na po tayo sa Diyos. Ngunit bakit minsan tayo ay napipigilan sa mga gawain ng Panginoon? Bakit minsan tayo tinatamad? Bakit minsan tayo naduduwag pagdating sa gawain ng Panginoon? Naduduwag. Bakit? Hindi tayo makapaghayo sa salita ng Panginoon. Hindi natin maakay ang ating mga kaibigan. Hindi natin maakay ang ating kasama sa bahay. Dahil natatakot tayo. Baka anong sabihin sa atin? Ngunit, gagamitin ka ng Panginoon, mga kapatid. Gagamitin kayo sa gawain ng Panginoon upang hindi lang kayo ang maligtas, kundi pati ang iyong sabayan, sapagkat sabi ng Panginoon na hindi lang ikaw, kundi pati ang sambayanan ay maliligtas. Amen po ba? Pagka samampalataya ka sa Panginoong Hesus, you and your household will be saved. So isuot din po natin ang ating helmet ng pag-asa sa pagliligtas. Helmet ng pag-asa ng pagliligtas sapagkat may purpose po, mga kapatid. Bakit tayo narito? Ang sabi, pagdating ng Panginoong Hesus, sa tunog ng trumpeta ng arkanghel, ay bubuhayin niya muna ang mga namatay na sa pananampalataya. So, nasaan tayo doon? Pagkatapos nun, pagkabuhay niya sa mga namatay na sa pananampalataya, ay i-rapture na yung mga buhay. At sama-sama sila titipunin sila doon sa alapaap upang salubungin sila ng ating Panginoong Hesus. Ngayon mga kapatid, may helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Panginoon. Yung helmet na pag-asa na yan, mga kapatid, sa ating buhay ngayon, hindi man dumating ang Panginoong Hesus na tayo buhay pa. Namatay tayo, kapatid, na wala pa ang Panginoong Hesus. Anong sabi sa 1 Thessalonians 4? Sa tunog ng arkanghel, bubuhayin ang mga namatay sa pananampalataya. Then, isusunod yung mga buhay na sa pananampalataya. Ipa sa pananampalataya. Kung namatay ka, kapatid, ngayon, o di kaya bukas, sa mga susunod na araw, na wala pang Panginoon, ang iba, nakunod, sabi ng iba. Wala na po doon. Wala na po tayo doon sa mga knock-on-wood na yan. Sapagkat
lahat tayo ay papunta doon. Ang mahalaga, sasabihin ko sa inyo ngayon, ay kailangan hindi mawawala sa atin ang pananampalataya sa Diyos. Hindi mawawala sa atin ang pag-asang pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Kasi mamatay man tayo ngayon bukas o sa mga susunod na araw, kung namatay tayo sa pananampalataya, pagdating ng ating Panginoon, unang-una tayong bubuhayin. Dadalhin tayo sa alapahap. Tapos yung mga naiwang buhay sa pananampalataya ay dadalhin din sa alapahap at doon tayo magsasama-samang susundin tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya walang tapon. Walang tapon. Mamatay man tayo ngayon, bukas, na wala pang Panginoon, hindi tayo may tatapon sa nagdalagat-dagat ng apoy. Buhay man tayong dalat na ng ating Panginoong Hesus, lahat tayo ay kakaungin sa alapaap at kakatagpuin tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya isuot po natin mga kapatid yung helmet, ha? Helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Kung nakakalimot man tayo, panandalian lang naman daw ang imbitasyon sa atin, mga kapatid, lalo na sa mga nakakalimot, panandali ang jamming, panandali ang shopping, panandali ang malling, window shopping, Facebook, TikTok, ano pa man yan, na pagkakabalan po natin, maliban sa pagkakabalahan natin sa Panginoon, ay kalimutan po muna natin yon. Dapat maging malinaw po ang ating pag-iisip. Kung kailangang isuot ang ating baluti ng pananampalataya at pag-ibig, isuot po natin. Kailangang isuot po natin ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Isuot po natin ang helmet na yan. Amen? Hallelujah. Magtatapos na po ako. Anong time na po? 10:47. Sa pagbibiyahe po, sino pong nagbibiyahe dito minsan? Sa pagbibiyahe po, masarap po ang may sumusundo. Amen po ba? Masarap ang may sumusundo talaga. Sa biyaheng Kristiyano, mga kapatid, masarap isipin na may susundong Hesus sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Siya'y babalik at kakawin niya tayong lahat sa mga mananampalataya na mauuna sa atin at hindi naabot pang buhay sa kanyang pagdating, ay mapalad sila sapagkat sila ay bubuhayin muna ng ating Panginoong Hesus. At tayong mga buhay ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoong Hesus sa himpapawid. So, tandaan po natin lahat mga kapatid, ayon sa verse 9 and 10 nating binasa sa 1 Thessalonians 5:10, na hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan. Palakpak mo natin ang Panginoon. Hindi po tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi sa pamamagitan ng iglesyang kinaniban po natin, hindi po sa pamamagitan ng kung sino man, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 10, sabi po diyan, namatay siya, namatay ang ating Panginoong Hesus para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo patay, patay na sa kanyang muling pagparito. Kaya mga kapatid, maging handa po tayo lagi sa kanyang pagdating. Magpagamit po tayo. Huwag po tayong tutulog-tulog. Huwag po tayong mahikayat sa kung anumang mga gawa ng mundong ito. Maging alerto tayo sa anumang tukso ng buhay nang hindi tayo magapi nito. Nang mapagtagumpayan natin ang bawat patibong ng dyablo at sa gayon ay makita natin ang paraiso na pangako ng Diyos sa ating lahat. Amen. God bless po, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon.